Good morning mga katuka. Kamusta? Sana'y masaya ka lang. Ngayong araw na to, ito na naman yung aking papakita sa inyo, yung mga itlog. Nakaranas na ba kayo na may itlog na maliliit na nailabas ng yung mga pullets? So ito mga katuka, ipapakita ko sa inyo yung magkaibang itlog. Merong malaki, meron din pong maliit. Ito oh. Ito yung malaki. Ito naman yung maliit. Sa mga first time na mga breeder dyan at mga backyard, siguro naman magtataka din kayo bakit ganito yung lalabas. Normal po yan, idol, dahil yung mga pullet, yung mga dumalaga, kung sabihin natin dito, ay kaunti or maliit pala yung kanyang sipit-sipitan. Yung kanilang mga bulinga sa ilalim ng kanilang katawan hindi pa ganon ka-develop. Kaya ang nangyayari, sa pinakaunang initlog nila, ito talaga yung lalabas. May abnormalities sa laki at sa shape ng itlog. Mayroong pahaba, mayroon din pong paublong na patulis sa pinakababa, at mayroon din pong medyo pabilog lang katulad nito. Normal po yan mga katuka, at pagdadaanan natin yan bilang mga backyard breeder. Kaya kung kayo nakaranas ng ganyan, isa yung ating tinatanong sa ating sarili, ito ba'y mapipisa? Ito ba'y mayroong sisiw? Depende yan, idol, kasi sa experience ko po, mayroon pa rin napipisa na iilan katulad nito. Hanggat fertile po yung itlog, mapipisa po yan. Yun nga lang, mayroong issue dahil either may abnormalities sa sisiw, may piki, kabi, yung mga ganyan yung daliri, at mayroon din pong hindi talaga nagsasurvive dahil po sa ito po ay may abnormalities sa kanyang itlog pa lang. Oh. So yun lang mga katuka, baka naka-experience kayo ng ganyan, i-comment mo dito. So bago tayo magpatuloy sa ating content sa umagang ito, nais ko munang batiin ang aking kumpare na pinakagwapo, pinakamabait, siyempre kay pare Melbert Flores. Pare, maraming salamat sa jacket na binigay mo sa akin, Airbox oh. Maraming salamat pare Melbert Flores. Naway pagpalain ka palagi ng Panginoon Diyos sa mga business mo at sa iyong pakikipag sa palaran o araw-araw para sa pamilya. Shoutout din sa pamilya mo dyan, kay Mari at saka kay Red. Shoutout sa inyong lahat dyan. So magandang araw sa inyong lahat, kay nanay at saka kay tatay. Salamat. So ngayon ay magpapatuloy tayo mga katuka. Diyan muna yung mga itlog na yan. Ipapakita ko lang din po sa inyo kung ano yung mga diskarte at paraan ko dito po sa pugad. Dito po sa pugaran, unang-una sa lahat, binuksan ko lang po itong breeding pen sapagkat yung inahin na naglimlim po dito ay naka-pre-range po siya. Ayan, salamat at tumilaw. Ayan po yung inahin ko na pullet. First time niya pong maglimlim ngayon. Buti na lang hindi siya mailap at hindi siya nanibago. Pagka siya po ay bababa dito sa kanyang pugad, maghahanap ng pagkain at maghahanap ng tubig, maglagay tayo ng tubig at pagkain dito. Pag nagbigay ako ng pagkain dito, halimbawa naglimlim siya ngayon, kapag hindi po nabawasan yung pagkain at saka tubig dito, inaalis ko po para hindi po masayang. Pwede naman ito mga idol, katuka. Ito rin, maganda rin itong tip para sa inyo. Sakaling umabot na ng 2 araw, hindi pa rin siya bumaba, ang ginagawa ko po, kinukuha ko po siya dito sa ilalim ng pugad niya. Sinusubo ko po sa kanya dito sa baba yung pagkain. Pinapakain ko po siya. Meron po kasing mga inahing manok na masisipag maglimlim. Halos hindi na sila kumakain, hindi na sila umiinom. Kaya ang nangyayari dyan minsan, ang tendency niyan, yung mga itlog, yun yung kanilang pinagdidiskitahan. Kapag nagutom sila, kapag nauhaw sila, yun yung kanilang tinutuka at sinisip-sip. Kaya minsan tayong nagmamanok, nagtataka tayo, bakit kumakain ng itlog ang aking mga inahing manok? Simple lang idol, dahil gutom at uhaw sila. May nagsasabi din kasi na kapag hybrid daw ang inahin, sumisip-sip talaga ng itlog. Para sa akin, wala pong hybrid, wala pong native. Pag nagutom yan at nauhaw yan, tutukain at kakainin talaga niya yung itlog na nasa pugad niya, sapagkat siya ay nagugutom na at nauuhaw na. Mayroon talagang manok at inahing manok na masipag maglimlim. Ganun lang. So yun lang aking paniniwala. Hindi ko naman po nila lahat. Kung ano yung paniniwala mo, ipagpatuloy mo. Basta magkaiba tayo sa paniniwalang ito.
So yun lang mga katuka, yung aking mga paraan at mga diskarte, mga paniniwala, opinion. Sana ay maging open-minded kayo sa mga binabahagi kong kaalaman sa inyo. Anyway, sabi ko nga palagi, pag may napulot kang magandang aral, may leksyon sa video ko, ay nasa sayo na kung itatago mo. At kung wala naman, itapon mo, i-disregards mo. Huwag mong pansinin ang bidyong to. Yun lang. May daga siguro dito sa manukan ko. Kasi ayan o. Teka lang, dilim ah. Teka lang. Tapon-tapon man tong mga kuan. Patuka, yung mga pilit oh. Oh. Ay. Talaga. Dito tayo nahihirapan mga katuka sa mga sitwasyong ito. Kapag may daga talaga yung manukan mo, wala talaga. Wala kang magagawa kung hindi maglagay ng trap. Hindi tayo makapagbigay ng vitamins sa kanila eh. Alam niyo ko yung vitamins? Yung Rakumin. Vitamins yun. Pampawala sa daga. So yun mga katuka. Mga kadaga. Maraming daga dito idol kasi sa lugar ko dito masukal. Ayan po masukal sa likod ng bahay. May maraming mga punong kahoy. Normal talaga magkakadaga dito. Kaya hindi rin ako makapagbigay ng vitamins sa kanila, yung Rakumin eh. Kasi may mga naka-pre-rinse ako, baka makain nila, delikado, baka sila pa yung madali. Shoutout nga pala dun sa mga nagre-request ng video sa aking kanawayon. Ito na po yung request nyo dyan, idol. Sa mga taga Cebu City, gusto nilang makita yung aking kanawayon. Yan po, ibibreed ko yan pag nakahanap ako ng inahing manok. At ito pa yung aking 5K sweater dun sa mga taga Butuan City na nais daw nilang makita. Yan po mga katuka. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre mga idol, huwag natin kalimutan ha. Huwag nyo kalimutan. Sa darating na eleksyon. Para mangangampanya. Ito mga katuka kasi palagi nating ito pinapakita. Ito yung vitamins na ginagamit natin sa mga manok natin. Walang piling edad. Progency. Siyempre ito pala. Quick Heal. Matagal natin ginagamit to. Gamit sa pagpungos. Or kahit na anong mga sugat ng ating mga lagang manok. Madali lang talaga maghilom. Kaya nga Quick Heal. So yun lang mga katuka, maraming salamat sa inyong pagsuporta at walang sawang panunood na aking mga video. Hanggang dito na lamang ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, Mel Piborga Katuka. Salamat kung ikaw ay mag-subscribe at mag-share ng aking mga video. Thank you. Lagi natin tandaan, ang Samo kay sports lang. Huwag ka magpakalulong sa sugal. Family first. Yun lang. Sana'y masaya ka lang. Ingat. God bless.